Amen, amen, at amen. Napaka-importante po mga kapatid na sa gitna po ng krisis ng pandemya, panganib na dulot po nito na patuloy po natin kinakaharap ay magkaroon po tayo ng katiyakan kung paano po natin nauunawaan ng pag-iingat po ng ating pong Diyos, ng ating pong Ama sa ating pong mga buhay. Kaya naman po sa ating pong paksang ito na in the name of the Lord, or the name of the Lord is a strong tower, ay ating pong ipinapaunawa sa inyo ang mga katotohanan na dapat po nating sampalatayanan, na dapat po nating malaman sa ating isip, sa ating pong mga puso, sapagkat ito po ang channel ng Panginoon upang maangkin po natin ang kanyang mga pag-iingat sa atin sa kasalukuyang lubhang mapanganib na panahon na banta pa rin po ng COVID-19. At ngayon pong umagang ito, mga kapatid, ay meron tayong revelation mula po sa ating Panginoong Hesus na isa rin pong napakahalagang bagay na dapat po nating maunawaan upang maangkin po natin ang kanyang pag-iingat. Ano po yun, mga kapatid? Do you know that there is protection in the name of God by calling God Father or Abba? Ayan. Yan po ang ating yan po ang isang revelation na nais po nating sumagana sa lahat po ng ating mga kabiyaya sa umaga pong ito. Na alam niyo po ba na every time po na tinatawag po natin ang Diyos, kaya nga po actually yan po ang tinuro ng Panginoon at yan po ang nais ng Panginoon na itawag po natin sa Diyos na lumikha po ng langit at ng lupa, may-ari ng buong universe, may-ari, lumikha ng lahat at may-ari po ng lahat, yung Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Alam niyo po ba na every time we are calling Him Father or Abba, in a Hebrew word, the word Father, ay meron po itong dalang proteksyon sa atin pong mga buhay. At alam niyo po mga kapatid, there is no other person in the Old Testament than Jesus himself when he came here on earth that teaches the truth, the privilege to call God Father or Ama. Wala pong iba maging sa lumang tipan sa Bible ay wala pong mga propeta na nagturo sa pagtawag sa Diyos na Ama. Katunayan po sa Old Testament ay napakaraming mga itinawag po sa Diyos, kagaya po ng, alam na po natin, yung Elohim. No? Elohim is God, El Shaddai. El Shaddai, ibig sabihin po ang Diyos ng kasapatan o kahigitan. Elohim, ang Diyos ng makapangyarihan, El Elyon. Marami pong mga tinawag o Jehovah. No, alam po natin yan. Marami pong mga tinawag na pangalan in the Old Testament patungkol po sa Diyos na ito na ating pong sinasampalatayanan. Subalit walang iba maliban po sa ating Panginoong Hesus na nung siya po'y naparito sa lupa, nung siya'y nagkatawang tao, na ipinakilala niya ang Diyos bilang isang Ama. Katunayan, sa kauna-unahang turo ng ating Panginoon nung siya po ay magsermon doon po sa bundok ng Olibo, yung at the Beatitudes preaching ng ating Panginoon. Doon po ay masaganang itinuturo ng Panginoon sa mga tao, sa mga Hudyo nung panahon na yon, na lagi niyang sinasabi, ang inyong Ama, ang inyong Ama, ang inyong Ama. At ito ho palang bagay na ito ay meron pong revelation na nais pong ipahiwatig o ituro ang Panginoon sa kanyang mga tagapakinig. Most especially po, tayo po na dinatnan ng biyaya. Ito po ang revelation, mga kapatid, na every time na kaya pala ipinakilala ng ating Panginoong Hesus ang Diyos bilang ating Ama, it's because every time you and I
call God Abba or Father, ay meron po itong kaakibat na pag-iingat ng Diyos sa atin. Wow! Okay? Kaya po itong revelation na ito, mga kapatid, ngayon pong umagang ito, ay aking pong hinihiling sa ating pong Espiritong Banal na ito nawa ay maging isang patuloy na paalala sa atin na magkaroon tayo ng constant consciousness na every time we go to God in prayer, no? Kapag tayo po nananalangin, hindi lamang po yung pananalangin na tayo po ay nasa loob ng kwarto, nakaluhod, or nakapikit. Hindi po, kundi po yung constant consciousness natin. A constant consciousness in our mind, a constant consciousness in our heart, that when you call God Abba, the word Abba or Father, it brings protection sa ating pong mga buhay. Basahin po natin. Mula po sa bibig mismo ng ating Panginoon in John chapter 17 verse 11 rather po. Sorry po. John chapter 17 verse 11 to 12. Ito po ay nung nananalangin na po ang ating Panginoon doon po sa halamanan ng Gethsemane, yung pong gabi na bago po siya dakpin ng mga Romanong kawal. Nang manalangin po ang ating Panginoon ay isa po ito sa sinabi po ng ating Panginoong Hesus sa kanyang panalangin. At dito po sa panalangin ito ay ipinakilala po ng ating Panginoong Hesus na meron pong pag-iingat kapag tayo po ay nasa ilalim ng ating Diyos pag tinatawag po natin siyang Ama. Pakinggan po ninyo at basahin nyo rin po, andiyan po sa ating PowerPoint. Ngayon ay wala na ako sa sanglibutan. Tinutukoy po ng Panginoon ay because in a remaining day, siya po ay babalik na po sa langit. Kaya po ang wika ng Panginoon, ngayon ay wala na ako sa sanglibutan. Ngunit sila, referring po doon sa mga alagad and of course sa ating pong mga believers, ngunit sila ay nasa sanglibutan pa. Ako ay patungo sa iyo. Banal na Ama, okay, tingnan po niyo, no, yung word po ng ating Panginoon, banal na Ama, ingatan mo sila sa iyong pangalan. That's it. No, actually, kapag ito po mga kapatid, mga beloved, no, matagal ko na po itong nababasa, itong mga talatang ito. Marami rin pong pagkakataong nabasa ko na po ito. Pero honestly speaking, ngayon ko lang halos na unawaan yung katuruan ito na ngayon po yung ating pinag-aaralan, na tinuturo po ng Panginoon na sa pangalan po ng Ama, ang Diyos, sa pangalan po ng ating Diyos bilang Ama, pag tinatawag natin siyang Ama, ay meron pong protection. Kaya I want to encourage you, always call on God, Abba, Father or Ama. Ingatan mo sila sa banal na Ama, ingatan mo sila sa iyong pangalan. Sila na mga ibinigay mo sa akin. Ingatan mo sila upang sila'y maging isa, kung paano namang tayo ay isa. Nang ako ay kasama nila sa sanglibutan, ay iningatan ko sila. Saan? Saan mga kapatid? Iningatan ko sila sa iyong pangalan. Kaya po yung pangalan na yan ay wala pong iba, kundi po Ama. The name Father Himself, when we call God, ang wika po ng ating Panginoon, nang ako'y kasama pa nila sa sanglibutan, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan. At ang mga ibinigay mo sa akin ay iningatan ko. At wala sino man sa kanila ang napahamak maliban sa kanya. Ang tinutukoy po ay si Judas Iscariot na nagkanulo po sa Panginoon. At wala sino man sa kanila ang napahamak maliban sa kanya na anak ng kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Mind you, mga kapatid, na ang mga alagad na ito ay kasama ng ating Panginoon. Alam po natin yan na they experience a lot of challenges in life. No? Nang kasama po nila ang Panginoon, ay nakaranas po sila at hinarap po nila ang maraming mga hamon at mga pagsubok sa kanilang buhay. Sa loob po ng 3 taon na full-time
nakasama nila ang Panginoon. Pero ito po ang maganda, ang wika po ng ating Panginoon. Iningatan ko sila at wala ni isa man sa kanila ang napahamak. Ano po ang ibig sabihin, mga kapatid? Sa buhay po natin ito, kasama na po yung pandemya. Kasama na po itong pandemyang ito. Kagaya ng mga alagad, kasama nila ang Panginoon, marami silang mga naranasan na mga hardship. Pero ang wika ng Panginoon ay iningatan ko sila. Ganon din po tayo, mga kapatid. Gusto ko pong maunawaan ninyo ngayon pong umagang ito na just like the disciples, they were with Jesus, they experienced a lot of troubles, they experienced a lot of hardship, pero ito ang garantiya ng Panginoon. Iningatan ko sila sa iyong pangalan. Alam po ninyo, mga kapatid, I feel like giving the Lord a clap offering. Can you give the Lord a clap offering? Hallelujah! Amen! Amen, amen, and amen. Merong double protection na itinuturo po ang Panginoon dito. Una, yung kanyang protection with the disciple or with the believers. And number two, the protection in the name of the Father. Ayan. Kaya po ngayon pong umagang ito, mga kapatid, it is a revelation, right? Ito po isang kapahayagan. Kaya po, I want to encourage you, mga kapatid, na let us keep on praying. And again, uulitin ko, mga kapatid, sa ilalim po ng biyaya ng Panginoon, ang pagsinabing pananalangin ay hindi po yan yung legalistang pananaw na kinakailangan ay nasa loob ka ng kwarto, na kinakailangan ay nakaluhod ka, o kinakailangan ay nakadapa ka, o kinakailangan ay naka-cross ang iyong mga finger, or kinakailangan ay nakapikit pa. Hindi po. Lumalabas po tayo sa ganung idea sa ilalim po ng biyaya. But rather, ang nais ko pong maunawaan ninyo ngayong umagang ito, mga anak ng Diyos, na kahit nasaan po kayong dako, kahit po ano po ang inyong ginagawa, ano man po ang inyong pinagkakaabalahan, let's have a constant consciousness in our mind, in our heart, always relating to God, always calling to God, and calling Him in the name Father. Pakilagay nyo nga po, mga kapatid, kung tayo po yung nagkakaunawaan, diyan po sa ating comment box, there is protection in the name Father. Ayan. There is protection in the name Father. Merong kaligtasan sa pangalan ng Ama. At yan po ang tinuturo po ng ating Panginoon. And I hope, mga kapatid, na naunawaan niyo po. Ayan. With the help and with the guidance, with the power of the Holy Spirit, ay aking pong hinihikayat ang ating pong mga kasambahay sa pananampalataya. Paramihin po natin ang pagtawag po sa Diyos ng Abba, Father, no? Magkaroon po tayo ng isang tiyak na ugnayan sa Diyos na hindi natin siya tinatawag na parang malayo sa atin, kundi tayo po ay tumatawag at nakikipag-ugnayan sa Kanya na malapit by calling Him our Abba, our Father, or our Daddy God. Ayan. Katunayan, mga kapatid, katunayan po, mga kapatid, si Apostol Pablo na nakaunawa po ng araling ito, ay siya po ay humihikayat at tinuruan niya po tayo sa isang katotohanan na maging ang banal na Espiritu na nananahan po sa atin. Yes, since we have the Holy Spirit. Si Apostol Pablo ay nagturo po sa atin sa katotohanan ito na dahil tayo po ay binigyan ng ating pong Diyos, Ama, nang tayo po'y tumanggap at kumilala kay Jesus, siya po na ating tagapagligtas. Kaya po, kapatid, kaibigan, ngayong umagang ito, hindi aksidente na ito'y napanood mo. I want to encourage you right now, accept Jesus Christ as your personal Lord and Savior.
At kapag ka natanggap mo ang Panginoon, bibigyan ka ng Diyos ng Holy Spirit at yung Holy Spirit ang siyang magpapaunawa sa iyo na ang Diyos ay hindi malayong Diyos. God is not a distant God. Yes, alam natin yan. Sinasabi natin yan na ang Diyos ay nasa langit. Pero God fills the whole earth, the whole universe. Bagamat alam natin na ang Diyos po ay tumatahang sa mga langit, pero ang totoo po niyan, ang Bible po nagsasabi na ang Diyos ang siyang nagpupuno. Nagpupuno, ibig sabihin siya po ang sumasakop, ang kanyang presence sa kabuuan po ng mundong ito. Katunayan po, sabi ko nga po sa inyo, practice Father and Son relationship. Ito po ang dapat po nating damahin sa mga panahong ito. From now on, lagi po nating ipinapaunawa na bilang mga Kristiyano, magkaroon po tayo ng isang ama at anak na relasyon sa Diyos. Not God and servant relationship. Ulitin ko ang totoo po ito. Yamang ipinakilala po ng ating Panginoong Hesus na ang Diyos po ay Ama. Kaya po tinatawag natin siyang Ama. Kaya naman po, hinihikayat po tayo ni Apostol Pablo na ating pong i-practice yung relasyon ng Father and Son relationship. Not God and servant. Pero pastor, di ba tayo po ay lingkod ng Diyos? Hindi po. Ang lingkod po ng Diyos o ang pagiging tayo po ay naglilingkod sa Diyos, pero hindi po tayo lingkod ng Diyos. Kagaya po ngayon, ito pong ating pagsamba, ito po isang paraan ng paglilingkod. Pero hindi po tayo lingkod o hindi po tayo alipin, hindi po tayo, sabi nga po natin, ay alila, kundi tayo po ay anak. Basahin po natin in Romans chapter 8 verse 15, ang wika po ni Pablo, "But you have received the spirit of sonship, by whom we cried, Abba, Father." Yan, Sabi ni Apostol Pablo, at tinanggap natin ang espiritu ng pagkupkop bilang anak, kung saan ay sumisigaw sa Diyos. We cried, Abba, Father. Mga kapatid, aaminin niyo po ba kahit po sa mga matagal na nagbabasa ng Bible? Ilang beses niyo na pong nabasa yung Romans 8:15. Pero naunawaan niyo ba na yung word na Abba dyan ay pangalan pala yun ng Diyos na ibig sabihin po ay Abba, Father. Abba, Hebrew, Abba. Ako po, aaminin ko mga kapatid. Aaminin ko po, ilang beses ko na rin pong nabasa yan kahit nang nasa may seminaryo pa ako. Yung Romans 8:15. Pero hindi ko nauunawaan kung ano ang ibig sabihin ng word na Abba. Ngayon ko lang na-realize na ngayon sa ilalim po ng biyaya ng ating Panginoong Hesus, na yung pong palang salitang Abba, it is the most intimate way of calling Father. Very emphatic, Ito ang sa mga Hebreo, mga kapatid, ito ang pinaka-intimate na pagtawag po sa isang ama, yung tawagin mo siyang Abba. Tayo po, nauunawaan natin yan sa ating mga terminong madalas na ginagamit, sa ating pong mga ama, itay, itay, amang, o tinatawag nating daddy, tinatawag nating papa. So ito yung mga termino na kapag ka tinatawag mo ang iyong ama sa ganung mga katawagan, it shows intimacy, yung pagiging malapit. So itong Romans 8:15, at actually meron din po ito sa Galatians, sinabi rin po yan ni Apostol Pablo, same author po nitong Romans and Galatians, na dahil tayo po ay anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng Holy Spirit, ang Holy Spirit po ang siyang nagtuturo sa atin na pwede po tayong tumawag sa Diyos na Abba, Father. So mga kapatid, simula po sa araw na ito, ulit po tayong nire-remind ng Word of God na nais ng Diyos na ang ating relasyon sa Kanya ay tatay at anak, daddy and son, daddy and daughter.
Okay? Lahat po tayo, kay lalaki or babae, we are sons of God. Bagamat sa English po, iba ang daughter, iba ang son. Pero yung general term, we are all sons of God. Lahat tayo mga anak ng Diyos. Sons and daughters of God. At ito mga kapatid, ito po, na-excite po ako. No? May revelation po dito mga kapatid. May revelation po dito. Alam niyo po ba na every time na tayo po'y tumatawag sa Diyos na Aba kapag nananalangin po tayo sa Kanya, alam niyo po ba na mismo ang ating pong Ama, siya po ay na-excite na tawagin natin siyang Ama. Oo mga kapatid, siya po ay na-excite. No? I hope mga kapatid na habang ito po ay aking sinasabi, ay you feel the same feeling that I have felt in me. No? Na-excite po ako para sa inyo mga kapatid na maunawaan po natin ngayong umagang ito na God, our Abba, or God, our Father, He is so excited to hear you in your prayer, and not only to hear you, He longs to see your face when you pray. Ang hindi nyo lamang po alam mga kapatid, na kapag po pala tayo po ay dumadalangin po sa ating Ama, hindi lamang po tayo naririnig ng ating Diyos. Yan din po ay paraan niya para makita niya ang ating mukha. Tignan po natin, basahin po natin. Your Father wants to see your face, no? And He wants to hear your voice. He longs. Siya po ay ano ba Tagalog ng longing? Ano ba ang Tagalog ng longs, Mami Joy? Parang basta yun na yun. O yun. He longs to see your face. He longs to hear your voice. Ano po? At ito po, para po maunawaan ninyo, tayo pong mga ama, di ba? Especially yung ating mga anak ay mga baby pa. No? Ito yung damdamin na kapag ka ikaw po ay galing sa trabaho, na nagmamadali kang umuwi kasi gusto mong marinig yung voice ng anak mo, gusto mo siyang mayakap, gusto mo siyang makarga, o di ba? Nakaka-relate po yung ating mga ama ng tahanan o ang mga ina ng tahanan. He longs to see. At yan po ang damdamin ng ating Ama. He longs to hear your voice, to call Him Abba. Pakinggan po natin. In the book of Songs of Solomon, ang sumulat po ay si Haring Solomon. Sa wikang Tagalog po ay awit ng mga awit. Pero sa English po ay Songs of Solomon. Songs of Solomon, chapter 2, verse 14. Pakinggan po ninyo. Ito ang sabi po ng ating Diyos, ng ating pong Ama. Let me see your face. Ooh, sabi ng Diyos, ano? Let me see your face and let me hear your voice. Bakit po? Sabay-sabay nga po tayo. Bakit gusto ng ating Diyos na makita ang ating mukha at marinig po ang ating boses? Bakit po? For your voice is sweet and your face is lovely. Oh! Ang ganda, no? Pakisabi nyo nga po dyan sa katabi ninyo. Pinapasabi po ng kanyang Abba Father, your voice is sweet and your face is lovely. Yan. Pwede ba yung gano'n yung medyo paraan ng pagkasabi nyo? Lovely. Sinasabi ng ating Ama, gusto kong marinig, anak, ang iyong boses. Gusto kong makita, anak, ang iyong mukha, sapagkat ang iyong boses ay matamis sa aking pandinig at ang iyong mga mukha ay kaibig-ibig sa aking mga mata. Your voice is love, your voice is sweet, and your face is lovely. Wow, no? Kaya po, mga kapatid, ito, I just want to encourage you this morning, keep on calling to our God, Abba. Because every time we pray and we call Him Abba, it is a sweet voice to the ears of our Abba Father. And every time we pray, because God is omnipotent, God is omnipresent, and God is omniscient, siya po yung ating Ama na nakakaalam po ng lahat. Kaya po kapag kayo po yung nagpe-pray, and again po mga kapatid, pag sinabi kong nagpe-pray,
Automatic na po yun. Ang ibig kong sabihin ay kapag tayo po mayroong constant consciousness sa relasyon po natin sa ating pong Ama. Kapag tayo po nagpe-pray, hindi lamang naririnig ng ating Ama ang ating pong tinig, tinitignan niya po ang ating mga mukha. Kaya po sa ilalim po ng biyaya ng Diyos, mga kapatid, tandaan niyo po ito, sa ilalim po ng biyaya ng ating Ama, para sa Kanya, your voice is sweet and your face is lovely. Okay? Sa biyaya po ng ating napakabuting Ama, every time you talk to Him, kapag kinakausap mo siya, para po sa ating Ama, tulad ng isang ama na gustong-gustong marinig ang tinig ng kanyang anak, ng kanyang sanggol, na kanyang minamahal. Ganun-ganun po tayo. Lahat po tayo, alam niyo po, to tell you honestly, lahat po tayo bilang mga anak ng Diyos, lahat po tayo ay baby niya. Lahat po tayo ay sanggol niya, no? Dahil siya po ang ating Ama. Kaya po para po sa ating Ama, every time you pray, every time you talk to Him, every time you call Him Abba, your voice brings sweetness to His ears, and your face gives a shining moment sa ating Ama nang makita niya yung lovely face. Can we give the Lord a clap opening? Amen. Kaya po ngayon pong umagang ito, mga kapatid, don't hesitate to call on God, Abba, Father. At gayon po, mga kapatid, sa totoo lamang po, hindi lamang po tayo dito sa Grace Community Church of Christ ang tumatawag na po sa Diyos ng Abba. I've been hearing, maging sa ibang mga pastor na naririnig kong nagpe-pray, o maging sa mga social media, may mga ilan akong nakikitang mga pastor na nagpo-post na natuhan na rin po nila yung revelation nito na calling God Abba, Father. At ngayon pong umagang ito, may you be one of those sons of God, daughters of God, na magkaroon po ng ganitong revelation. Na God wants to hear your voice by calling Him Abba, because your voice is sweet and your face is lovely. Hindi nyo lamang po alam, pero ngayon ay alam nyo na. At ngayon po ay alam ko na rin. Na every time po na tumatawag tayo sa ating Diyos, by calling Him Abba, there is protection in the name Abba. At ito ang maganda. When you pray, God is excited to hear your voice, and God is excited to see your face. Patuloy ko pong binibigay po ang mensaheng ito, mga kapatid, yung Hosea chapter 4 verse 6. When God said, destruction due to lack of knowledge. Pinag-uusapan po natin yung sa panahong ito yung pag-iingat ng Diyos. And actually, mga kapatid, hindi lamang sa panahong ito ng pandemya. Because every day of our lives, we need God's protection. Every day of our lives, we need God's protection. Kaya po, as much as possible, mga kapatid, we want our people to hear this kind of messages. Nais po natin na yung pong ating mga kapatiran ay mapakinggan po nila ang mga ganitong mensahe. Sapagkat ang salita po ng Diyos ay nagbibigay po sa atin ng mga revelation, ng mga instruction to claim in our lives so that we can have the blessings, we can have the favors, we can have the protection of God. Ano po? Yan po ang hinahangad natin na sa mga panahong ito, at hindi lamang sa panahon ng pandemya, kung hindi po sa lahat ng panahon ay mapa sa atin po ang pabor ng Diyos. Sa paanong paraan? When you have the knowledge. Pagka alam mo, kasi pagka hindi mo alam, hindi mo ma-enjoy. Kaya po, again, Hosea chapter 4 verse 6, my people are destroyed for the lack of knowledge. My people are destroyed for the lack of knowledge. O ngayon pong umagang ito, mga kapatid, meron po akong isang knowledge na inimpart sa inyo. And what's that knowledge? That there is protection in calling God Abba, Father.
Yan po ang prayer ng ating Panginoong Hesus. Yan po ang kanyang panalangin. Yan po ang revelasyon ng kanyang mensahe na, Ama, iningatan ko sila sa iyong pangalan. So itong bahaging ito ng binabahagi ko po sa inyo, ito po ay isang pag-iingat ng Diyos para wag po tayong mawasak. Na we have to call Him and we have to relate to Him as our Father and not we as a servant, and He is our Master. Maraming ibang mga nagtuturo ng Bible. And again, alam ko na sila po ay, na yung mga nagtuturo pa nito, alam ko po na sila po ay sincere. They were all sincere by calling themselves servants of Christ or servants of God. Alam kong sila po ay sincere, kaya lang po ay, ano ba yung tamang term doon? Sincerely wrong? Sorry. Kasi yun po ang totoo, no? We are not servants. We are not to relate to God servant, but we are to relate to God as son because He is our Father. Kaya po ito, mga kapatid, may protection ang Ama sa kanyang anak. So let us not claim as servants of God, but as sons of God, and He is our Father. Kaya po ulitin ko to. Dito po ako magbibigay ng konting paalala paminsan. My people, Hosea 4:6, my people are destroyed for the lack of knowledge. Ang aking bayan, ang bika po sa Tagalog, ay nawawasak sapagkat sa kakulangan ng kaalaman. Ibig sabihin, mga kapatid, kahit na yung truth ng nais ng Diyos ay mapa sa atin, pero hindi po natin natatanggap sapagkat hindi po natin alam. O kaya naman po hindi po natin alam sapagkat hindi po natin napapakinggan. Or pangalawa, napapakinggan po natin pero hindi po natin ini-a-apply yung pong ating pinag-aaralan. Ano po? Kaya po muli nagbibigay po ako ng paalala po sa inyo. Samantalahin natin during this pandemic na meron po tayong mga live stream na ini-offer sa mga kapatiran. Because God doesn't want you to be distracted or destroyed because of the lack of knowledge. Kaya yan po ang intention ng kaaway. Nakawin yung knowledge na ito sa atin. Bakit po? Because the devil knows when we have the lack of knowledge, we could be destroyed. Kaya po ngayong umaga, mga kapatid, mga kabiyaya, nag-i-impart po ako sa inyo ng isang knowledge, ng isang truth, na when you call God, Abba, you have God's protection. Ito pa mga kapatid, and this will be my last verse for this morning. Ang wika pong ganoon ni Apostle Pablo in Romans chapter 8 verse 1. There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Again, there is therefore now at present, now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Anong knowledge, mga kapatid, ang dapat po nating maunawaan sa katotohanang wala nang anumang hatol kay Kristo Jesus? Ang condemnation, mga kapatid, ay nararanasan po natin dahil po sa ating pong mga kasalanan. No, pag tayo po ay nagkakasala, we are condemning ourselves. Kinokondena natin yung ating mga sarili. At alam po ninyo mga kapatid, marami mga mananampalataya na wawasak because hanggang ngayon, they are still receiving condemnation in their lives. Kapag sila po ay nagkakasala or kapag sila po ay merong nagawang kasalanan in the past. At ang ginagawa po ng kaaway, dinadala niya sa atin yung ating pong kasalanan. Without us knowing it, na alam po ng ating Panginoong Hesus kung paano po nagtatrabaho ang kaaway. At alam din po ng Panginoong Hesus na kung tayo po ay nakakaramdam ng ganito pong bagay, tayo po ay mawawasak. Kaya naman po, mga kapatid, read my lips. Ito ang totoo. Sa kabutihan ng Diyos, nang ibigay niya ang kanyang anak na si Jesus doon sa krus,
all the condemnation belongs to you and me. Alam ng Diyos na ang condemnation ay magdadala po sa atin ng pagkawasak. Kaya naman po, in Christ, God gave to His Son, Jesus Christ, the condemnation belongs to you. Kinondena mismo ng Diyos tayo at ang ating kasalanan, hindi sa ating sarili, kung hindi sa katawan ng Kanyang pinakamamahal na anak. Kung nauunawaan mo, say Amen. And for that reason, kaya pong sabi po ng Romans 8:1, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Bakit po, mga kapatid? Ito, pinag-uusapan po natin yung protection. Number 1, because condemnation can bring sickness into your body. Yan po ang totoo, mga kapatid. Kapag kayo po ay, you are always, kasi ganito po yan, no? Pag nagkasala ka, o nagkamali ka, o may nagawa kang palpak, o sabihin na po natin na meron kang ikinalungkot na nagawa mo sa buhay mo, ang tendency po natin ay i-condemn yung ating sarili. And when we are condemning ourselves, ang hindi nyo lamang po alam, nagdadala po yan ng karamdaman inside and outside of your body. At eto, mga kapatid, in 2 Corinthians chapter 3, number 2, condemnation kills. Condemnation kills. Pumapatay po ang condemnation. Pinag-aralan na po natin yan, if you remember, in 2 Corinthians chapter 3, the letter that kills, yung kautusan na pumapatay, na yung ang tawag po sa letter ay the ministry of condemnation. Kaya po, pag ang Kristiyano po, okay, read my lips, pag ang Kristiyano po ay feeling condemned sa kanyang buhay, bagamat hindi siya kinokondemn na ng Diyos, hindi na, mga kapatid. Tandaan niyo po ito, mga kapatid. Ginagawa po natin yung ating pinaka-the best para wag po tayong magkasala. Ginagawa po natin yung ating pinaka-the best para tayo po gumawa ng matuwid. Right? Right. Totoo po yan, mga kapatid. Pero, sa kabila na ginagawa natin yung ating pinakamabuti para maging matuwid o wag magkasala, tiyak at tiyak, tiyak at tiyak, tiyak at tiyak, at wala pong plastikan, pare-pareho po tayong nagkakasala. Maaaring hindi pare-pareho yung pong ating pagbagsak, pero nagkakasala po tayo. Kaya po, the moment na tayo po'y magkasala, if you know this truth, pag alam itong knowledge na ito, instead of condemning yourself, instead of putting guilt to yourself, dahil pag niyakap po ninyo yung condemnation, pag tinanggap po ninyo yung guilt na yan, na ang totoo ay kinuha na po ng Panginoon, yan po ang dahilan kung bakit po napako ang ating Panginoon at naghirap doon sa krus. All the guilt, all the condemnation belong to us. Dahil mahal po tayo ng Diyos, ayaw po ng Diyos na mawasak tayo by receiving the condemnation in us. That is why His Son, Jesus Christ, bore on His body all the guilt and all the condemnation belongs to you and me. Kaya po ang Panginoon, siya po ang nawasak. Ang katawan niya po ang nawasak. Kaya nga po ang sabi ng Isaiah 52, na kapag tinignan mo ang itsura ng ating Panginoon, maraming tao ang nanggilala sa kanyang itsura sapagkat hindi na po anyong tao ang mukha at katawan ng ating Panginoon. You know why? Because all the pain, all the sufferings, all the condemnation na para po sa atin ay kinuha na po ng ating Panginoong Hesus. Kaya lang po ito po ang problema. Maraming mga mananampalataya, when they don't know the truth, they still condemn themselves. At kapag kinokondemn niyo po ang inyong sarili, ito po ang mangyayari. It will bring sickness to your body. And not only sickness, ayon sa Bible, 2 Corinthians chapter 3, condemnation kills. Kaya po no wonder, bakit po may mga mananampalataya mahina, masakitin, and sad to say,
Minsan po, pag hindi po tayo marunong o hindi po natin alam yung katotohanan, that condemnation kills. Hindi man physically, but there is something in us na pinapatay po ng condemnation. Kaya po ano po ang dapat natin gawin? Pag tayo po'y nagkasala, pag tayo po'y nagkamali, with all thanksgiving, look to the cross at sabihin ninyo, Father, thank you very much that all my condemnation was bore in the body of your beloved Son, Jesus Christ. And then, forget the condemnation na nararamdaman mo. Kasi dahil pag hindi po, mga kapatid, condemnation kills. Again, my people are destroyed for the lack of knowledge. Kaya ngayon pong umagang ito, mga kapatid, before I close the message, I want to encourage you, gusto ko po kayong hikayatin mga kapatid, na learn this truth, na there is therefore now no condemnation to Christ Jesus. Wala na pong anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. Wala na po. Because all our sin was already condemned in Christ. Lahat po ng ating pong mga kasalanan ay ibinigay na po ng Diyos sa kanyang pinakamamahal na anak. And Christ paid it with so much overpayment. That is the gospel of grace. Totoo na we are trying our best to do what is right. Pero totoo rin na kahit anong gawin nating pilit gumawa po ng tama, nagkakamali po tayo, nagkukulang po tayo, nagkakasala po tayo, bumabagsak po tayo. And when that time happens, instead of condemning yourself, look to the cross and say, thank you, Father, that all my condemnation, all my punishment, all my judgment ay dinala ng inyong anak at binayaran niya ng kanyang mahalagang buhay at ng kanyang mahalagang dugo. Can you say amen? Amen and amen. And beloved, if you are blessed, can we give the Lord a clap offering?